Ang opinyon ng ilang senador sa gradong ibibigay kay Pangulong Duterte sa unang taon ng kanyang administrasyon. Pero ang numero unong kritiko ng palasyo na si Senador Antonio Trillanes nanindigan na bagsak ang Pangulo. Umaaksyon si Mian Los Baños. 8.5 hanggang 9. Ito raw ang ibibigay na grado ni Senate President Coco Pimentel kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang taon sa palasyo. Alam mo naman yung slogan ni President Duterte, change. Ang dami nating naramdaman na pagbabago. Pero para kay Senador Chis Escudero na isa pang kaalyado ng Pangulo, wala pa masyadong dapat asahan sa unang taon ng bawat administrasyon. Ito raw kasi ang panahon na tinutuntun pa lang ang direksyon ng mga programa. Gayunpaman, kapuri-puri na rin naman daw ang matatag na ekonomiya ng bansa sa kabila ng kaliwat ka ng problema. Sasabi natin nasa tamang direksyon para ng ekonomiya ng bansa at yan para sa akin ang pinakamahalaga. Ang pagsugpo sa problema ng droga at kriminalidad sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang isa sa pinakamalakas na pangako ng Pangulo sa kanyang kampanya noong nakaraang taon. Umpisa pa lang, may ilang mambabatas na nagduda kung posible nga ba ito. Kalaunan ay inamin din ng Pangulo na hindi matutupad ang pangako. Para sa ilang mambabatas, hindi ito malaking lamat. Baka nga kulangin pa ang 6 na taon niya para maresolbahan ito. Pero ang mahalaga, nakatutok na ang gobyerno dito at hindi napapabayaan tulad sa mga nagdaang administrasyon. Pero ang numero unong kritiko ng Pangulo na Senador Antonio Trillanes, binira ang anyay kapalpakan ng gobyerno sa isyu ng illegal na droga. Kasi yung addict, pagka hindi mo nireforma yan, babalik at babalik siya sa kanyang bisyo. So meron pa rin naman sila na pagkukuhanan ng droga at hindi naman sila na-rehabilitate. Dagdag pa niya, mas bumigat pa ang ilang problema sa unang taon ng administrasyon. Basic problems like yung traffic sa Metro Manila, yung MRT na issue na ginamit kay Pinoy, 1 taon na nakalipas ay mas lumala yung sitwasyon. At pagdating naman sa hinahangad ng marami na pagbabago ng estilo ng Pangulo, hindi ako naniniwala kasi magbabago pa si Duterte sa kanyang actuation sa publiko, yung kanyang pagmumura, yung pagbabastos, hindi niya nababaguhin at hindi siya nag-a-apologize dyan. umaaksyon Mian Los Baños, News 5. Sir, how would you assess your first year in town? This is your first year in town. Bagay ka sa ano mo. Wala ko, I do not make any assessment. I only make assessment after my term. Kasi I'm going, it's a roller coaster actually. While you are there, it's a roller coaster. So it should be at the end of the ride. And that was, if I get to leave, then I tell you, if I don't exist anymore by that time, you make your own assessment. Just be fair. Kagaya ng ginawa mong... Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Ano? Sir, yung nangyayaring kaguluhan sa Marawi, kasi pinipagkayan sa mga nabanggit niyo po na narco-politicians noon. No, narco-politicians promoted ISIS. Pati sila hindi nila akalain na the contamination was running very strong. So suporta sila ng suporta, nagbibigay sila ng armas. Anong military yan? At yung droga, hinayaan nila, they kept a blind eye because nakikinabang sila. Bye-bye. Ngayon, sa kailan matapos to? I said, I am not a census taker. I do not study what's happening on the field. So I'll have to ask the people who ask me to do something about it. So it would be the Armed Forces, Lorenzana, and the PNP. For as long as they say it is not safe for anybody and everybody, then martial law will continue to exist in Marawi. And maybe in some parts of the Visayas if there is a spillover. Mahirap kasi yung, the drug scene before. I identified Iloilo as the
bedrock of drugs. Kaya pala because they were exporting most of the drugs to Iloilo kay Udikta. And dito sa Eastern Mindanao, si Albuera Mayor. Ngayon, there's a case against the police, allegedly for murdering him. And may I now tell you, the police and the military men here, that I will never, ever allow a policeman or a military man going to prison for doing his duty. That was my order. Everything that happens now is in accordance with my order to declare martial law. And I alone will go to prison and answer for the things that happens now and in the coming days. Hindi ako papayag na yung mga tao ko namamatay na nga every day. You just don't know my grief. Alam mo bakit? Nasasaktan ako more than anybody else. Ako kasi yung nag-utos eh. Go there and fight. I'm declaring martial law. Sometimes a question of not really guilt, but the burden is really very heavy. Kaya sa poton ko karon, but I have to read the briefer because I have to be informed of what's happening. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Ang pinaka nasasaktan ako. Kasi ako nag-utos nitong away na to. So that is why, out of maybe my sense of grief, I have ordered the presidential planes to be used in carrying or conveying the wounded soldiers from the battlefields in Lanao papuntang Maynila. And you can rest assured that you'll have the best of everything. I do not want to castigate the establishment, but I was really appalled when I became president. And so more than ever, you have all the equipments that you need now. And kanina lang, nagalit ako kasi it was about 3 months after I assumed office that I went to the AFP Vilona. At tinitignan ko yung mga equipments, wala. Sabi ko, meron ba kayo nito? Wala. So since I was with General Esperon and General Lorenzana, nandoon si Jokno, the budget officer. Sabi ko, may pera. Sabi niya, and he nodded. And so, in-order ko. Would you believe it? Hanggang ngayon lang nabili, may winning bid, may protesta. Alam mo, yan ang sakit ng Pilipino. Itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Karamihan niyang binibili na mamadalian, kung sino yung manalo, pailan nila ng kaso. So there would be delay until yung winning bidder makiusap doon nagprotesta. At sabihin niya, magbigyan na lang kita, i-withdraw mo. Negosyo yan. Kasali na ang mga huwes. Kaya I'm addressing also myself to the judges. Do not. Matagal na ninyong ginagawa yan. Kaya ang gobyerno, yung mga project na paralyzed. You know guys, sa judiciary, kayong mga judges, pag ang bidding regular, nandyan naman lahat, at wala naman kung presyo lang, at titignan mo kung bakit, you can just the bullshit paper there. Huwag kayong makialam. Because every time you issue TRO, you delay the project. And you are part of the graft and corruption
Yung federal system daw, yun daw ang solusyon. Pero maniwala kayo na ni isang draft wala pang lumalabas. So para nagbibigay lang, nagtatapon lang siya ng mga propaganda, mga concepts o ideas na panghahawakan mo para manila ka or ma-divert yung attention mo. At maniwala may panghahawakan ka na baka ngayon. Pero wala kang ginagawa. Kita nyo itong sa traffic lang, no? Nagsabi sila yan, dami ng mga proyekto. Teka muna, isang taon na lumipas, may isang proyekto na magre-resolve ng traffic, wala silang ginawa. Di ba? Kung propaganda lang pinag-uusapan, talagang umaarapaw. Na-master na nila. But I don't see anything moving. And hindi ito dahil opposition ako, no? Kundi talagang wala akong nakikita. Ano? Ito lang sa Senado o sa Kongreso, for that matter. Isang taon na lumipas, 4 na batas lang yung naipasa. At hindi yan fault ng minority. Wala kaming hinaharang dyan. Kundi wala lang silang ipinapasa. On the contrary, yung members pa ng minority sa Senado ang may pinakamaraming naipasa. So, doon mo makikita kung ano yung capability nila as an organization, as an administration, yung individual capacity ni Duterte as a leader that can inspire people to move to a certain direction, kulang. Bakit daw po yung strong leadership ni Pangulong Duterte, kinikilala ng lahat, kinatatakutan din ng iba, minamahal din ng iba, pero bakit sa kanyang underlings, normal yung nagbabakbakan? Doon na nga yung leadership na sinasabi nila ni Duterte ay on paper lang, yung reputation lang niya, yung naninindak siya, no? Pero hindi yan yung tunay na leader na pagkakaalam namin, ano? Kasi bilang dati sa bisyo, we give premium to leadership. So yan yung pinag-aaralan namin, ano? Na gusto. Wala naman siya Wala naman siyang ginagawa in that regard. Hindi siya nagsiset ng direction, hindi siya nag-i-influence ng mga tao niya to move in that direction. In short, he's not a leader. He's just a tyrant. Or parang hari na gusto ko ganito. Tapos bahala na. Wala na. Wala nang follow-through, walang nagre-report sa kanya, wala siyang pina-follow up na or for feedback. Kasi nga, wala namang vision na sinet, which is the first thing na ginagawa ng isang leader. Ito ang gagawin natin, ito ang pupuntahan natin. Ito ang paraan pa paano tayo pupunta dyan. So ito gagawin mo. Ito lahat. Nakakamada lahat yan. Wala silang ganon. Nagkikwento lang siya. Mura-mura lang dito, magpapatawa, tapos alis na. That's not the kind of leader that we need as a people. Kumita natin sa mga niya, just raise your hands and raise your voice. Yes, mo. Sige po. Sir, comment niyo muna. Sir, okay lang, ibang topic na po. Comment niyo lang, sir, doon kay Senator Manny Pacquiao yung naging fight kahapon na sadly po na talo siya, sir. Ako po, being a boxing fan, ay talagang tagahanga ako ni Senator Manny Pacquiao at I share yung observation ng mga karamihan na nadaya siya dun sa pagkapanalo niya. At ako ay umaasa na someday makakabawi si Sen Manny sa pagkatalo na yan. Ngayon, kung maglalaban pa ba siya o hindi, sa akin, kung kaya pa niya, sa paniniwala niya, kaya pa niya, ay go lang. At he should continue to make us proud as a people. Sir, follow up lang. Sir, kasi sa House, nung kongresista siya, ang dami niyang absences dahil nag-focus siya sa training niya. While he was in Senate, halos walang absences. So, sir, naka-apekto mo kaya na nag-focus siya sa Senate work niya? Hindi naman. Kasi meron yan silang timeline ng training
So, ino-observe ni Sen Manny yan kung kahit na may session, religious yung kanyang training program. And nakita naman natin, panalo naman siya dapat So, hindi na siya nag-absent, tapos panalo pa siya dapat. So, sabihin na nababalansin niya yung dalawang interest niya. Speaking of absent or absences, ano po yung reaksyon? Meron akong kilalang mama, matagal kong sunod-sunod na nawawala na kung ilang araw. Ako, I believe mayroong problema talaga. Kasi ilang factors yan, is either may problema sa kalusugan, which is a concern, or may problema sa work ethic, yung tipong tamad. Kasi may reputasyon ito si Duterte sa Davao na tamad ito Hindi ito pumupunta sa City Hall, hinahayaan lang yung mga department heads mag-govern. Hindi yun especially not now. Not at this time na maraming krisis na kinakaharap ang ating bansa. Ngayon kung sinasabi niya pumupunta sa mga kampo, hindi dapat maganda nga ma-cover yan para malaman ng mga kababayan natin, lalo na yung mga sundalo na may malasakit itong ating presidente. Pero ito, missing in action totally So, matinding problema. Kumusta daw po ang mga government institutions after a year of the Duterte presidency? Sa atin, may mga institutions na sinisira. Nauna na nga yung police. Dati ay nagiging professionalized na itong hanay ng kapulisan, pero dahil nga ininggan na niyang magpapatay ng mga tao, di ngayon, dahil sa hanay ng kapulisan, may mga mamamatay tao. Paano yan? Paano mo magdidisiplina later on? Nakita na natin nung sa salaysay ni Mr. Las Cañas, na una, akala nila trabaho, kumapatay sila ng mga petty criminals, pero later on, nung may nag-offer na ng pera, so naging contract killers na sila, ang pinapatay na ay media people or kalaban sa politika or contract killing, yung mga negosyante kalaban ng ibang mga nag-hire sa kanila. So, ganun yung isang institusyon na sinira. Ngayon nga, itong AFP ay iniinggalan niyang mag-rape at pumatay ng sibilyan kung ano man. Ito ang fear na baka ito yung next na masisira. Ganun din sa judiciary. Ngayon, sinabi niya, hindi niya papakinggan yung Supreme Court. So, tapos itong media, talagang sinisira niya na kasi pinakalat niya na yung social media propagandist niya na ito yung kumakain at slowly pumapatay ng mainstream media. Opo. Ano ang pinakasirang institusyon? Of course, maliban na sa pulis. Nabanggit niyo. Sa akin, itong Senado na dati ay yan ang last bastion of democracy. Ngayon, wala na, para na rin kaming mga tuta nitong administrasyon na to, ni ayaw mag-imbestiga So, takot. Dito ka makakita ng mga senador na takot. Kunyari, hindi, kaalyado ka na lang kasi ayaw mong aminin na takot ka. Gano'n na lang. Especially those handling committees na dapat nasa forefront nitong pag-check ng mga abuses ng administrasyon na ito. Yung mga ibang senador na ang hawak nyo naman ng committee nasa periphery lang, ginagawa yung trabaho, pero yung mga dapat sana na pumuna, wala sila yung mga bahagang punto. Kumusta po ang corruption ngayon sa gobyerno? Natakot din po ba sa Pangulo? Hindi. Based dun sa aming information, laganap ang corruption.
at hindi na bago. Ano? For that matter, mas lumala. Walang ano na ngayon eh. Ngayon kanya-kanyang diskarte yan sila. So, anyway, lumalabas naman na slowly, pa isa-isa. Pero at some point, yun na nga, magpuputukan lahat yan. May paborito pong inaatake. Ang termino ay dilawan. Pero po ba talagang dilaw? Kasi titingnan ko yung liderato ng Senado at saka ng Kongreso na dating mga supposedly dilaw, wala na doon. Sila kumaatake sa dilawan. Alam nyo kasi, style ng mga propagandista yan, na kailangan mong gumawa ng kaaway, kailangan mong maghanap ng blame para yung pagkukulang mo ay meron na pagbabalingan. So, yan po ang ginagawa nila. It's a classic case of propaganda tactics. Kaya, ayan po, mag-create ka, sabihin mo, itong dilawan, sila yung dahilan itong lahat ng problema, tapos pabrandingan mo. But ako, hindi naman ako dilawan. Member ako ng Nationalista Party. So, paano ako ngayon? Ano kung branding sa akin? Ano tawag dyan? Set B. Somebody else to blame. Set A. Somebody else to accuse. But anyway, kumusta po ang agrikultura na 70% ng ating mga, after a year of Duterte presidency, 70% ng Pilipino nakasandal sa sektor nito? Dito sa agriculture sector, again, nag-aantay tayo ng something significant. May isang flash program lang to modernize the agriculture para mag-increase yung ating productivity or maging efficient yung ating agriculture sector. Pero wala ka naririnig. In fact, ang pinag-uusapan is kung gaano marami yung import. So, ibig sabihin nun, talagang inefficient pa rin yung ating agriculture sector. Tapos, nagko-contract. Dahil lumiliit yung ating itong mga lupain na ginagamit pang agrikultura. At mayroong mga impormasyon na may mga Chinese businessmen na ito galing sa mainland China na sila ay nag-long-term lease ng mga agricultural lands. Tapos, yung produce nito diretso sa China. So, tapos sila na rin yung nito, ang mga farmers dito. So, ngayon yung mga lot owners, nag-cash in na sila, long-term lease. Pero ngayon, ang gumagamit at nakikinabang ay some mainlanders. So, yan, it's a phenomenon that is happening at kailangan matignan. May kasabihan po ng Pilipino raw, maiksi ang memory. Ay, yung TV. Ito. Okay. Good afternoon sa ating lahat. Una-una, pinabubulaanan ko yung mga aligasyon na panunuhol na sinasabi nitong lumabas na tao. Hindi po totoo yan. Alam nyo, itong taong ito ay nagparating sa amin ng mensahe na meron daw siyang sasabihin na negatibo labang kay President Duterte. So, meron kaming proseso ng pagba-background check. So, dinaan namin doon sa ganung proseso. Subalit, ang sabi ng mga nag-check sa kanya, kaduda-duda yung kanya mga statements. Kaya, hindi na namin natuloy. Hindi na namin na-present. And, nabalitaan ko na lang later on na siya ay may mga hininga ng pera sa iba't ibang mga grupo. So, apparently, ito yung, yung kabuhayan niya. So, ngayon, lumabas dito, ngayon, at I seriously believe na pinagkakakitaan na naman niya ito.
And may papakita ako sa inyo na ito, this was last November pa to na na process last November pa. Kaya nga hindi siya nailabas dahil nga hindi credible as a witness. Ngayon meron kaming papakita na na yung mga campaign material yung naglalagay sa personal ng mga pera para i-campaign na yan sinabi din pero ang effect kasi ng rolo siya dahil sa akin kasi yung pamilya ko sa rolo talaga ibibigyan namin kayo ng kopya nito. Sige. Okay, ganito yan. Ibibigyan namin sa inyo yung pakita nyo isang picture yung pinapalabas niya. Yan. Ito. Okay. Ito yung picture. Di ba? Nakita nyo yung video. Magkaparehas yung damit niya, isuot niya, di ba? So, maliwanag dun sa video na nagsasalaysay siya ng kusa. Tinatanong siya, nagsasalaysay siya. So, mahaba pa yan. The whole interview, dyan. Meron din kaming mga, sige, set up nyo na yung next. So, kompleto yung mga documents namin dito. Yung email exchanges nila ni Attorney Sabio na nanghihingi siya ng pera. Tapos, nung pag-form ng affidavit, tinatanong siya, nag-i-email si Attorney Sabio ng tanong, tapos ini-email back niya yung sagot, ganun yung exchanges nila. So, definitely, it's not true na finidan siya ng kahit na ano. In fact, doon sa video na yon, maririnig nyo yung ini-implicate niya si President Duterte tungkol dun sa cocaine, sa drugs, sa kanya nang gagaling yan. Okay? Kaya, dito sinasabi ko, and for that matter, sasabihin ko na, we would be demanding a public apology from Mr. Erwin Tulfo and Radyo 5 for the malicious statements na ginawa laban sa akin to preclude any further legal action. Ngayon dyan sa ibang mga media outfits, pag-ingatan nyo itong tao na to, masusunog kayo dyan. We have everything, all the evidence to disprove yung kanyang mga allegations. Namit mo siya personally? Hindi. Pero saan siya associated? Ano yung background niya ba? Yun na nga eh. Nobody knows her. Bakit ko siya hahanapin? Bakit ko siya aalukan ng kahit na ano? So siya nag-approach sa office niyo? Naghahanap siya ng paraan kung paano magkaroon ng access sa opisina ko at sa opisina ni Senator De Lima. Sir, yung video sa inyo, yung video po Yan yung sa date, Ang sinasabi, i-implicate niya si President Duterte sa akin. Anong panong implication? I mean, ano yung sinasabi niya? Sinabi niya na nakita daw niya sa may pier na may shipment daw, may cargo shipment, tapos si Duterte daw mismo yung nag-check nung cocaine, tinikman daw. Sa kanya lahat ng galing yan. Okay? Pero hindi nyo narinig sa akin yan. Di ba? So, ganun kami. Before we present a witness, sigurado kami dapat lumabas yan dun sa lumusot siya dun sa aming screening process. Sir, yung ka-meeting niya, staff nyo? Ka-staff ko yung... kampo ninyo, binigyan niyo siya, sir, ng bahay? Hindi. Hindi namin siya binigyan. Kasi nga hindi siya nakalusot dun sa screening process. Sir, pero yun po ata yung sinabi ni Attorney Sabio.
na pinayagan na siya na sa Cagayan de Oro na tumira kasama yung immediate family. O hindi sa amin yun. So walang lumalabas na money from your office? Kasi sabi niya parang tinutulungan nga daw mag-relocate. Ang sa pagkakaalam ko, meron nagbigay sa kanya ng pera from other groups. Ano? At kasi hinihingan niya pero makikita niyo yung mga statement. At naglalabasan ito, nagko-communicate sa amin yung mga OFWs na nahingan niya ng pera, na pinadalan siya ng pera. Ano yan? Nagko-communicate sila. At yun yung pagkakaalam ko na ginagawa niya tong pinagkakakitaan niya. Kasi ba't hindi pumasa? Dun sa interview niyo, ano yung mga nakita niyang inconsistencies ba? Naging yung iba? Bukod sa inconsistencies, medyo hindi namin na-validate yung information na sinasabi niya. Hindi na-validate meaning, sir, wala na other supporting evidence? No. We have ways of validating information. We're checking things on the ground independently. So, hindi nag-check out. Tapos, may mga mahirap na paniwalaan doon sa kanyang mga statements, kaya hindi namin nilabas. Sir, ano so, yun yung ang tanong di ba? Alam nyo, I would like to, I'm beginning to think na ito ay baka itinanim sa amin para kung kakagat kami, ilalabas namin, tapos babaliktad later on. Di ba? Pero, hindi ganun eh. Hindi madali yung proseso na ginagawa namin to screen the witnesses. Yun. Okay. Ito, may portion. Sige nga. Sir, paano nakalapit? Yung mga kunwari, kagaya pinagbiyahe ka, hinahanapan lang namin ng paraan kung paano ka gastusan mo. Pero kagaya kunwari kay Ed, yan, inaalagaan siya. Pero wala kami bigay sa kanya. Sa mahirap kasi pag nagbigay ka na ng pera. Iba na ang usapan doon. Si Ed mismo, wala siya. Baka ang sinasabi pa nila, binayaran siya, gano'n. Wala kami pambayad. So, sino yung nagsasalita? Okay. Yung staff ko yung nagsasalita, ang sinasabi niya doon sa audio na yon, ganito yan, wala kaming pambayad. Yung mga pamasahe, ginagawa ng paraan, pero yun lang ang pwedeng gawin. So wala kaming pambayad. May sumagot pa na isa, meron kami pang load lang. It was very clear sa interview na yon na talagang hindi ito babayaran. Wala. Basta pero every time, even sa email exchanges, yung exchanges sa Facebook, kung kani-kaninong grupo, humihingi yan palagi ng pera. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga kumagat dito, masusunog kayo dyan. Parang adormawa na yan. So, ita-clarify ko lang, yung allegation na supposedly linking the president dun sa illegal news sa cooking. So, chinek nyo and there was no truth to it. Yung mismong allegation. No. Ang chinek namin yung sa kanya, siya pa lang mismo, yung background check. Kung pwede ba siyang malagay sa posisyon na makita niya yung sinasabi niya na nakita niya, hindi na check yon. So kung hindi siya lumusot doon, wala kaming basis to believe kung ano man yung mga other allegations. Wala. Sir, yung necessary yung ginausap ng mga staff, sir? O nagkaroon ng series of meeting? Yung sa amin, meron silang constant check. Kasi chine-check may follow-up to verify other information. Pero yung sa screening process, dun lang sa first phase, hindi na siya nakalusot. So, paano nyo nalaman na humihingi rin siya ng pera sa ibang grupo? Sino pa yung mga grupo? Nag-communicate sa amin. Ito nga, may mga yan, yung mga OFW, itong may isang OFW na nagpadala sa Cebuana, Luwilier, dun sa asawa niya. So, kumbaga, lumalabas itong mga information na ito. Sir, ano yung circumstances sa face? Ito, 2015 pa ito.
2015 yan, no? Ito yung lalaki. Ito siya. Asawa niya to. Sir, ano yung circumstances nung hindi nakalusot? Anong may sinabi siya tapos na-validate niya na hindi? Anong example yun? Yung isang example, yung nakita daw niya yon, yung insidente na yon, dahil nagbebenta daw siya ng balot. Parang ano di ba? Yung palang medyo may problema na. Tapos tinignan namin dun sa lugar na sinabi niya, kung may access na gano'n at may mga kilala naman kami doon. Hindi, wala. Oo, yung sa cocaine. I'm not saying it didn't happen, but basically she did not pass the credibility test, so hindi siya nilabas. LT ba siya? Supported by the president o LT? Hindi. Ano ito? May mga talagang pinapalabas niya, may mga picture. Asan yung mga picture niya ng obviously hindi. Kaya siguro malakas ang loob niya na so ando doon kinukuhanan yung buong interview. So she missed that out. Kaya akala niya di ba, sinasabi niya kasi, binigay daw yung script sa kanya, pinipilit na implicate si Duterte, but the video will speak for itself, especially that portion na yung sa cocaine. So, ayan, nagbibigay siya ng mga picture na ando doon siya, katabi niya si well, I don't know. Basta't nangingi ito ng pera. She will just... Hanggang magkano hinihingi pera, sir? Nagbigay siya naman? Nangingi siya ng allowances doon ng grupo niya kasi nagugutom na raw sila. O ano-anong pambili ng pangnegosyo daw. Anong grupo niya, sir? I don't know. Yun lang yung mga exchanges doon sa mga iba't ibang grupong hinihingan niya ng pera. Pero sa amin, ang concern lang namin was yung information na sinasabi niya. So, sinabi niya yun, voluntarily doon sa video, makikita niyo yun. At, yun. Willingly, hindi naman siya coerced. Tapos, the information obviously was not being fed to her. Sinasabi niya voluntarily. Pero sir, bakit kayo convinced na hindi nga siya nagbebenta ng balot? Ano yung circumstance? Hindi naman. Paano niyo kagad na-rule out? Hindi naman. Sinahit ko lang yun. Sinahit ko lang yun na example na medyo parang okay. Di ba? Medyo ano yan. Nagbebenta ka ng balot, nakita mo yung insidente na yun. Tapos bumili pa ng balot daw. Tapos next instance, ganun ulit. Pero, basta chine-check out namin yan, mga yan, it's a process. Kumaga, alam namin yung ginagawa namin. Kaya nga, pag kami naglabas kami ng testigo, siguradong lulusot yan sa scrutiny, hindi lang ng mga senador, ng mga media, ng ordinaryong mga tao. So may way kayo para ma-validate kung talagang tinanim yan para sa inyo? Wala naman. Suspecha ko na lang ngayon. Kasi noong November, parang she was expecting na ilalabas na siya soon. At alam mo yung may lakas ang loob Kasi supposed to be magsasabi ka ng something negative kay Duterte. Talagang mangangamba ka sa buhay mo. Di ba? Pero ito, ganyan. Bakit siya lumalabas? Yeah. Ba't siya lumalabas? Meron ba kayong pinag-away or pinanggihan na demand niya? Wala. Ni-reject lang siya. So ngayon, nung ni-reject siya, pinasabihan na namin yung iba rin na mga tao na hindi namin to ilalabas kasi hindi siya nakalusot. So siguro, because of that, baka tumigil yung racket niya. Parang Sir, kailan... pinag-aaralan pa. Pero for now, itong si Erwin Tulfo ang nagsabi ng negative. So talagang we would be demanding a public apology
sa Radyo 5 and kay Mr. Erwin Tulfo regarding this issue. Sir, ano sinabi niya sa program? Sir, dun lang sa timeline, November siya na interview. Tapos kailan niyo na-realize na hindi to papasa? Immediately after. Siguro, pero binibigyan pa rin siya ng benefit of the doubt. Nag-engage pa rin sila Attorney Sabio sa kanya. Nagko-communicate siya dun sa iba't ibang mga tao, common friends, ganon. Pero sa akin, alam ko na from the get-go na may problema tayo dito. Ang sinasabi niya kasi, sir, hindi niya pinirmahan yung affidavit kasi mali daw yung nakalagay. Yun na nga makikita niyo doon sa video, siya yun Ang sinasabi niya daw na hindi raw niya ma-take yung i-implicate sa drug si Duterte. Pero doon sa video, siya mismo ang nagsasabi nun. Diba? Kung balot-belor lang siya, bakit dito ba siya nagpa-press con kahapon? Yun na nga, diba? Diba may problema nga doon. Bakit siya nagpapa-press con? Bakit nag-media roadshow ito? Who's the backer? Yun na nga So, sa akin, ano yan? It's a propaganda game that they're playing. But I'm going to burn them. As I'm doing now. Sir, who's behind it? Sir, when you said they, sino yun? Yung sabi mo who's behind it? Itong grupo nila Duterte. Alam niyo yung mga ganyang tactics, lahat ng dirty tricks, ginagawa na nila. Di ba? And I hope maliwanag yan sa tao, sa media, at dapat matakot kayo dyan. Kasi kung sa akin, kaya nilang gawin yan, kayang gawin yan kahit kanino. So, convince kayo, sir, na palabas ka na? Plantem. Ganun na nga. So, wala pa right now na legal action? Pinag-aaralan ko ano yung mga pwedeng gawin. At kasi talagang siya hindi niya to nakita. Hindi nila to nakita. Na akala nila, we don't have anything. Alam namin ginagawa. Sir, can you give us specific instances na nagpa-doubt sa inyo? Bukod dun sa balot instance. Based dun sa mga nag-screen sa kanya, may mga holes dun sa story, sa testimony niya. Plus yun nga, nung nagpapunta kami dun sa Davao, we asked around yung kanyang background. Hindi nag-check out. So, but we're demanding public apology. Ano sinabi nila? Parang na sinuhulan ko raw. Sinuhulan ko raw itong pati sina Las Cañas, sinuhulan ko na. Parang it was a judgment. Hindi ko papalusutin yan. So talagang diretsahan na? Diretsahan. So ngayon, sa akin, basta't kami dito, we will be aggressive about this kasi pagka hinayaan mo itong mga to, baka paniwalaan pa So parang hindi mag-public apology or consider niyo yung live? Yes. Sir, details na ilang beses meet ng staff niyo si Arcillas at kailan po yung huling beses? November. Yun ang last. Sa pagkakaalam ko, isang beses lang. Yung ibang grupo, I'm talking about my team, my team, isang beses lang. Yung iba, I'm not so sure, pero nag-give up na kami. Sabi ko nga, we have a nose for these things Di ba? Alam natin, siguro by this time, how to judge kung yung isang testigo ay sabi ng totoo o hindi. So mas mabiging maingat kayo this time, sir? Palagi naman kami maingat. Yan si Mr. Matubato, sila Las Cañas, they went through a process bago namin inilabas. So, ano yung grupo na sinasabi? Iba pang grupo? Grupo ng staff din ng ibang politiko? I don't know. Yung mga laban siguro kay Duterte. Sir, yung press con kahapon ba yun? Yung kahapon, sinong
Sino sa tingin niyo yung organizing for her? I would like to believe yung mga grupo na sumusuporta kay Duterte. So, yan. So from the start ba, parang nandun siya sa grupo na sumusuporta kay Presidente or talagang gustong i-try sa inyo or both or ano? Yung sa background check niya, sir. Ako tinitingnan ko rito, mukhang may ano to, no? May tendency siya mang-swindle. So, yung pag mga ganyan na pagkatao kahit saan yan, kung saan sila kikita. So wala ka naman siyang kaso ng swindling? Wala ka naman? I wouldn't be surprised kung meron. Okay. Ngayon, next subject tayo. Okay, ano na ay isa lang. So, ibigay na lang sa kanila. Okay, ngayon. Sir, okay. Okay na ba? Yes, sir. Ano the next subject natin, sir? Parang teacher, ano? Sige. Ngayon, ito, kung maalala ninyo, last month, nagsabi si President Duterte na inutusan niya yung Anti-Money Laundering Council na buksan yung kanya mga bank transactions para mapakita sa buong Pilipinas na hindi siya kurakot at mali yung aking aligasyon. Pero, sumulat kami sa Anti-Money Laundering Council at sinabi ng AMLAC na hindi nila ibibigay sa akin yung bank transactions despite the order to them by President Duterte. So dito nyo makikita na nagsisinungaling muli si Duterte at nagtatago sa mga teknikalidad para hindi mabisto yung kanyang 2 bilyon na ninakaw sa Kaban ng Bayan. So, ito ang mamaya't-mayain namin na issue. Kasi pagka hindi niya ito ipinakita, ay talagang yung duda ng taong bayan na yun doon, na siya ay isang kurakot. Di ba? Pagka siya ay kurakot, ngayon itong lahat na pinapalabas niya na anti-corruption na drive down niya, pagpapanggap lang yan. Dahil siya mismo ay corrupt. So parang hindi bibigay sa inyo kasi dapat... Anong reason? Kailangan kasi waiver. Ang gawin ni Duterte, pumirma ka ng waiver. Marami ka pang drama, marami ka pang arte. Pumirma ka ng waiver para malaman na ng taong bayan kung ano yung totoo. So, again, ando doon yung challenge ko. Pagka mali yung aking aligasyon, magre-resign ako sa Senado. Hindi lang yan, mag-walk-in pa ako sa kulungan. Mag-walk-in ako sa kulungan. Para hindi mo na ako kailangan kasuhan pa kasi mag-walk-in ako sa kulungan kung mali ang aking aligasyon. Kahit saan. Yung choice niya kung saan. Choice niya kung saan ako papasok ng kulungan. Yun ang hamon ko. Just to prove na totoo yung aking sinasabi. Ngayon sinasabi na ako daw mag-produce ng ebidensya. Tama yan. Kaya nga kinasuhan ko siya ng plunder at kaya nga dito sa impeachment case lalabas siya. Pero padaliin na natin. Tanggalin niya na yung duda. Alang-alang doon sa kanya mga blind supporters, mga die-hard followers na sinasabi na malinis siya. Pakita niya. At presidente siya, hindi siya ordinaryong tao. Presidente siya, dapat wala siyang bahid ng duda. Ngayon, buti kung walang aligasyon. Pero ako may aligasyon at meron pa akong hamon.
Here's where tens of millions of Filipinos want to escape from: the slums. This is Tondo in Manila, overcrowded and squalid. Its residents stuck in a social and economic twilight zone, abandoned by the state. Officially, 1 in 4 Filipinos lives below the poverty line. That's 25 million people. Tondo survives on garbage. It's where much of the city's rubbish is picked over and stripped of anything of value. Even the scraps of meat left on the bones of fast food chicken are recycled and sold. Cheryl Gonzalez and her family eke out an existence recycling cooking oil. She showed me the family's tiny living space, which they've split in 2. So, at night, Cheryl, all the children, they go up and they sleep on top of this this wooden pallet here. Yeah. And you and your husband, you sleep here. Yeah. And you have a television. Yes. And Cheryl is now pregnant with child number 11. Tell me, when you had your first baby, how old were you? 16. 16 years old. 16 years old, nagka-baby na ako, 16 years old. Tapos, taon-taon po eh. How old are you now? 30. Did you want to have so many children? Hindi ko naman po ginusto yung maraming anak po ko. Siyempre, hindi rin po ako nakapag-plant na pumunta ng center. Kaya po nagkakaroon siya ng sunod-sunod na. Hindi po ako nakapunta ng center. If you could go back to being 16 years old, how many children would you choose to have? 3 children. You'd have 3. Why? Tatlo. Tatlo. Ganyan, pinakamagandang ano. At night, Manila's street children gather in their regular haunts. These are kids for whom home is a highway underpass or a back alley. Some are orphaned or abandoned, others are runaways. Many have taken to sniffing glue, crime and prostitution. It's estimated there may be 100,000 children living on the streets of Metro Manila. It seems roughly 70% of Filipinos now believe that using artificial forms of contraception, including the condom and the contraceptive pill, is acceptable. Now, I wonder if you're uneasy about your church, which of course is the faith of more than 80 million Filipinos, being so out of tune with the views, the feelings of the bulk of ordinary people in this country. Well, this is not the first time that we have people whose opinions and positions on some issues don't always coincide with the official teaching. This is just one, no? But this is a very big deal. I mean, yes, here we sit in a country where 2 million people are being added to the population every year. And you know much better than me that we can walk just a mile or 2 from this lovely Archbishop's house and we can find the most desperate slums and poverty, and children living on the streets, and families unable to cope and still having yet more babies. So this is an issue that matters. But the question is, how do we teach people how to be responsible parents? And there is always also a caution that if you legislate, what is the role of the government in the decision-making of families regarding their size? Are we not also giving the government
leeway for some sort of a dictatorship, even on matters that really are the purview of couples. This is something that we also have to create. But Cardinal, this isn't about dictatorship. This is simply about allowing the poorest of the people in this country access to free condoms, free contraceptive pill, and if they want it, sterilization. That's what this is really about. This is something that we also have to be careful about. People have a choice if they want to be sterilized or not. But what we are afraid of is, with this legislation, some people might not even be asked whether they like it or not. I want to quote to you two community health workers, Jane and Sarah, that I met just the other day in Tondo, one of the poorest of the slums. Oh, yes. They said to me, collectively, they said, in our opinion, they both said, we're good Catholic women, we believe, we're of the faith. And they said, we refuse to accept that we are bad Catholics because we choose to use the condom and we choose to allow others access to the condom as well. What do you say to them? The duty of the teachers of the faith is to form the conscience. But in the end, when the conscience makes a decision, that is between the person and his or her God. Our role as a teacher is, before the decision that the person makes, you help form the conscience, but truth to say, when the person makes a decision, then we're also hands off there. It's between God and the person.